orgy sa Malacanang. Ngayon daw sa panahon ni PBBM, itinuro niya si PBBM. Yun pala, ang katotohanan sa panahon pala ng kanyang kaibigan, Duterte. Kasi sa panahon ng kaibigan niya, doon nangyayari ang bugaw, yung pagdadala ng mga babae. Oh, sabi ni Nini Barsaga, alam niya ni Byron. Oh, kasi sabi niya, si Byron din. Diba? At si Byron, si Gcash Boy, may sinasabi din nun. Nung pinapapasok ni PBBM yung mga bata sa Malacanang, nung nagkakaroon ng gift giving sa mga bata sa Malacanang, ano sabi ni Gcash Boy? Mabuti pa nung panahon ni Duterte. Happy-happy tayo. May mga babae pa, mga sexy. Ngayon, panahon ni BBM, mga bata lang ang masasaya. Unfair naman 'yan. Dapat mga matatanda rin. Oh. So pag pinag-connect mo yung mga statement nila, makakapag-come up ka na totoo nga. May nangyayaring bugawan sa Malacanang sa panahon ni Duterte. Oh, di ba? Oh. So mga kaibigan, tama talaga si Percy Lapid. Binaboy ni Duterte ang Malacanang sa kanyang panahon. Tama si Percy Lapid. Alam ko na ngayon kung bakit si Percy Lapid ay alam ko na kung bakit siya. Kasi ang dami niyang alam eh. Ang dami niyang banat na may katotohanan. Diba? Alam na natin. Basa muna tayo. Evelyn Hernandez, ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakakamatay. Correct po kayo dyan. No? Sabi nga ganon, ang dila po, katulad po yan ng maliit lang ang dila, pero pwede siyang makasunog ng napakalaking kagubatan. No? Ganyan po ang dila. No? Kita nyo mga kaibigan, itong si Duterte, walang control, no? Tama yung sabi ni Joma Sison eh. Si Duterte, maluwag ang bunganga. Tama si Joma Sison. Maluwag nga talaga ang bunganga nitong si Duterte, no? At yung mga kasama kahapon ni Duterte, andyan si Bato, andyan si Panelo, andyan si Bongo. Mga kaibigan, no? Si Panelo, mahilig din daw, kaya tawag nila dyan, butiki for obvious reasons. Malamang sila yan eh. Mga nag-order ng babae. Sila yan. Giselle Tanaka, matanda na paurong. Correct, matandang paurong talaga. Juliet Paclibar, kawawa ang mga mamamayan kung ito sila ang mamumuno sa bansa. Correct po, no? Eddie Cuyo, gamit din ng mga taga-Southern Tagalog yan, 010, parang dugyot Ilocano word, meaning dirty. Yun pala yun, oo. Dugyot, do dirty. Ganun, okay. Mama Admin Rich, wag dutae, nakain po ako while watching. Sorry po. Okay. Wow, Admin Rich, ang talino mo pala. Ayan, kitang-kita naman, di ba? I love you, ma'am, Admin Rich. Ipag-pray lang natin, lagi sila nang makatagal sila sa rally at huwag bumagyo at baka magsiuwian sila at huwag sila magkasakit. O nga po, no? Eddie Cuyo, friends and relatives ko dito sa California, ayaw diyan kay Fentanyl Boy, digong daw, kill. Correct, no? Yun talaga, mga kaibigan. Even mismo ang pamangkin ni Duterte, na si Noel Duterte, no, nagsabi na huwag iboboto si Duterte kasi
yan daw talaga ay gumaganon ng tao. No? So mga kaibigan, mabuti sana kung yung ginaganon ay yung mga big time, no? Kaso hindi eh. Mga maliliit lang, mga small time pusher, mga maliliit na, mga mahirap na addict, na kung titingnan natin, pwede pa silang pwede pa silang gamutin, di ba? Kasi di ba mga kaibigan, ang addiction is a medical problem. Yun yan eh, yan ang ni PBBM ngayon. Ang addiction, medical problem yan. So, dapat pinarehab lang sila. Hindi yung ginanon. Kasi once na ginanon mo, hindi mo na sila binigyan ng second chances. At parang sinabi mo na, oh, ako ang Diyos. Hanggang dito na lang ang buhay mo. Di ba? Eh, ang tao, mga kaibigan, meron tayong karapatan na mabuhay at meron tayong karapatan sa second chances na tinatawag. Malay mo, yung isa doon sa ginanon niya, magiging pangulo pala ng Pilipinas. Magiging isang sikat na tao pala sa ating generation. Pagkatapos ginanon niya, pinitlan niya ng buhay. Di wala na. Diba? Wala nang second chances. Mala sa Yona Escobar, magkasakit mga yan, ilang days mag-rally watching from Hong Kong. Tama. Pagkatapos po, si PBBM ang sisisihin. Lahat po, sisi nila yan kay PBBM. Pati si Philip Salvador, kasama nila. Opo, pati yan si Ipe, kasama yan eh. Nahalata niyo ba mga kaibigan, yung mga kasama ni Duterte, puro mga di ba? Ipe, mahilig sa babae. O, di ba mahilig sa babae si Ipe? Daming asawa, daming mga inanakan, di ba? Kaya totoo talaga yung sinasabi, birds of same feather flock together. Totoo talaga yun, no? Magkakapareho sila. Ang kanilang weaknesses ay mga babae. May hilig sila sa laman. Yan ang gusto nila, mga mahihilig sa laman. Tongue is mightier than the sword. Si Diggs, walang self-respect. Correct. Wala talagang self-respect yan. Eddie Cuyo, tama ka. No? Evelyn Hernandez. Santiago 3:9, Santiago chapter 3 verse 9, ang dila ay ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na nakalarawan ng Diyos. Correct, mga kaibigan, no? Tama yung sinasabi mo. At yan mga kaibigan, kaya kapag ako dito ay kina-counter ko yung mga yan, no? Yung mga sinasabi nilang fake news, di ba? Minsan nakakapagsalita talaga ako ng mura, no? Minsan, pero umaano nga ako, pinipigilan ko pang sarili ko. Pero yung sa akin dito, mga kaibigan, talagang, kumbaga, reaction ko doon sa kanilang mga ginagawa sa ating Pangulo at sa administrasyon, di ba? Hindi naman ako basta-bastang nagmumura kung talagang wala namang nangyaring pangit eh. Kaso, eto, minsan yung bang mawawala din talaga yung pasensya mo, no? Talagang magagalit ka rin talaga, mga kaibigan, no? Kasi tao nga lang tayo. Pero itong mga to, mga kaibigan, ridiculous kasi yung kanilang rally, sinasabing lang prayer rally, nga, Duterte, Sara, panay, pray tayo, ipag-pray natin ang bansa, ipag-pray natin ganito. Pagkatapos, anong sinasabi? Masasama. So, ano yun? Paano mo i-reconcile? Na magsasabi ka ng pray tayo ganito, ganyan, pag-pray natin ng ganun. Pagkatapos, ang sasabihin niyo, puro mura, puro masasama, puro paratang. Wala. Wala yan. Mga kaibigan, protektahan po natin ang ating Pangulo. Kasi, mga kaibigan, ito ang katotohanan na kapag ang bansa natin ay napunta ulit sa kamay ng mga Duterte, kawawa ang Pilipinas. Hindi na tayo makakasulong sa bagong Pilipinas na gusto ng ating Pangulo.
Unang-una mga kaibigan, kapag naagaw ang kapangyarihan sa ating Pangulo Bongbong Marcos, unang-una, magtatagumpay ang China. Kasi Duterte, ibibigay na. Malaya na ang China, mga kaibigan. Malaya na. Makakakilos ang China. Again, makakapag-build sila ng mga isla sa ating ECC. Pangalawa, mga kaibigan, alam naman natin ang magiging epekto nun. Mga kaibigan, ekonomiya natin. Mawawala sa atin ang ating natural resources. Mawawala sa atin yung kagustuhan natin na makapagdig tayo dyan ng oil, yung isda na ating nakukuha dyan, mga fisherman natin, mawawala ng mga mapangingisda nila, mawawala lahat yan. And then ano pa mga kaibigan, lalaganap na naman ang EJK, ang human rights violation. Matutuloy na naman ang pag-kill sa mga tao. Na magkakaroon ng mga collateral damage, mga kaibigan. Matutuloy na naman yan. At lalaganap na naman ang krimen. Sabi nga ni Percy Lapid, dun sa kanyang ipopost ko yun sabi ni Percy Lapid, sa panahon ni Duterte, nakakatakot. Ang atmosphere noon ay talagang nakakatakot kasi laganap ang krimen. Tama nga naman mga kaibigan no? Pag na-realize mo, oo nga naman, laganap talaga ang krimen sa panahon ni Duterte. Maya-maya ba naman, may bumubulagta Krimen yun. Pagising mo sa umaga, may bumulagta dyan, may bumulagta dito. Dito nga lang banda sa amin, sa may tulay, mga kaibigan, merong nakahang. Hinang yung lalaki. Kaano siya sa, lubid, pagkatapos itinali siya sa taas. Ganon mga kaibigan, ang atmosphere sa panahon ni Duterte, fear, takot, laganap na krimen. Pero ngayon, kung may krimen man, yun yung mga krimen na na lang talaga, yung kumbaga, mga krimen na lang na mga regular na nangyayari, di ba? Pero noon talaga mga kaibigan, grabe. Pati mga inosente, damay. No? Laganap ang kriminalidad sa panahon ni Duterte. Totoo yun, sinasabi ni Percy Lapid. Pero ngayon, bumaba ang krimen. Ang crime rate ay bumaba. No? So, sa panahon niya, laganap talaga mga kaibigan ang krimen. Bukod dyan, laganap ang katiwalian sa gobyerno. Na ngayon sa panahon ni PBBM, nawala na yan, unti-unti na yan na nawawala kasi inaayos ng ating Pangulo. Pero sa panahon ni Duterte, sobra, laganap ang korupsyon. Ngayon ko nare-realize na tama pala si Manny Pacquiao nung sinasabi niya noon na sa panahon ngayon ni Pangulong Duterte, mas malala ngayon ang korupsyon. Sinasabi ni Manny Pacquiao yan. Noon pinagtatawanan natin si Manny Pacquiao, ngayon nare-realize ko, tama pala si Manny Pacquiao. Kasi doon pa lang sa 51 billion ng anak niya, na nasaan ba napunta? Doon pa lang Doon sa sinasabi ni Manny Pacquiao, 10.4 billion na pang-ayuda na nawala. Nasaan yun? Yung 7.6 billion sa Department of Health, nasaan yun? Nawawala. Yung nangyari sa Parmali, nasaan din yun? Yung mga overpricing na mga mask, overpricing na mga vaccine, overpricing na mga gamit, nasaan yun? Kaya nare-realize ko ngayon, tama nga ang sinasabi ni Manny Pacquiao, na sa panahon daw, mga kaibigan ni Duterte, dumoble, tumriple, mas grabe ang korupsyon kaysa sa panahon ni Pinoy. Mga kaibigan, ngayon ko na-realize, totoo nga pala ang sinasabi ni Manny Pacquiao na mas korap sa panahon ni Duterte. Dati pinagtatawanan natin yun, si Manny Pacquiao. Pero ngayon, nare-realize natin, tama pala siya. May punto siya. And even, di ba, si Trillanes, inano din ni Trillanes yan.
Kita niyo mga kaibigan, challenge niya si Pulong Duterte. Tinatanong niya, yung tungkol dun sa ano ba, ayaw sumagot ni Pulong Duterte. Meron ka bang account dito sa bangko na to? Ayaw niyang sumagot. May account ka ba dito sa ano na to? Ayaw din niya. Yung napanood niyo ba mga guys yung pinost ko dito earlier? Andun yung investigasyon ni Trillanes kay Pulong tungkol doon sa mga bank accounts. Ayaw na sumagot. At ang sabi ni Trillanes, bakit ayaw mo sumagot? Kung wala ka namang tinatago, bakit ayaw mo sumagot? Diba? Kaya mga kaibigan, tama talaga yung sinasabi nila noon na mas corrupt ang Duterte administration kaysa Pinoy administration. Tama nga talaga mga kaibigan. No? Ngayon ko nare-realize. Overpriced laptop sa... Naku, yun pa, mga kaibigan. Overpriced laptop sa DepEd. Eddie Cuyo, salamat pinaalala mo. Alam mo ba na ang programa kasi ng DepEd noon, lahat kasi ng mga bata lahat ng mga bata public schools to lahat ng mga bata kailangan magkaroon sila ng laptop or tablet magkaroon sila kasi nga during the time online class kasi di ba natigil yung face to face kasi nga dahil sa COVID. So ang programa noon mga kaibigan, lahat ng bata kailangan meron silang tablet, kahit tablet lang, meron sila. Ang kaso mga kaibigan, hindi natupad. Kasi nga, dahil sa binili ng DepEd ng mga overpriced na mga laptop, overpriced na mga tablet, so wala po. Hindi natupad yun. Yung mga bata, ang ginagawa nila, nagsishare. Sharing po. Nagsishare lang sa laptop or sa tablet. Nagsishare na lang. Hindi po tsaka yung mga teachers, mga kaibigan, reklamo din ng mga teacher, napaka-low ng spec, ng specification, napaka-low. Mababa ang spec nung ibinigay sa kanila ng mga tablet na halos hindi na sila makagawa ng kanilang mga program, yung kanilang mga gawain sa school, hindi na nila magawa doon kasi low spec. Mga kaibigan, paano mo ang gagawin? Ang isang guro, mga kaibigan, naging teacher po ako for 8 years, kaya alam ko ang daming trabaho ng guro. Gumagamit po kami ng Excel, diyan po kami nagko-compute ng mga grade ng mga estudyante. Gumagamit din po kami ng Word. Diyan po kami gumagawa kami mga test papers, etc. Gumagamit din po kami ng PowerPoint presentation para kapag nagtuturo ka, meron kang PowerPoint. Ginagamit po namin din ang laptop para po for editing. Diyan kami nag-edit. Ang dami naming mga videos, mga pictures sa mga programa na ginagawa sa school. Yan po, diyan po lahat, ginagamit po namin yan. Kaya kailangan, ang laptop po ng isang teacher ay high spec. Pero ang binili ng DepEd, low spec. Kaya nagre-reklamo ang mga teachers. Bakit daw ganun? Ang laki ng budget. Daming katiwalian, mga kaibigan. Duterte administration, puro katiwalian. Duterte administration, puro korupsyon. Wala pong nagawang maganda. Sa totoo lang. Dolomite Beach. Okay, sige. True, maganda ang Dolomite Beach. Hindi naman ako plastic. Para sabihin ko na, pangit yan. Maganda yan, kung sa maganda. Dinadayo ng mga foreigner. Andyan, may mga foreigner, nagsasunbathing. Maganda talaga siya. Pero mas maganda yan, mga kaibigan, kung hindi hinaluan ng korupsyon. Alam niyo ba ang laki ng korupsyon dyan, mga kaibigan? Ang laki, sobrang laki ng korupsyon sa Dolomite Beach na yan, mga kaibigan. Sobra. Grabe ang kanilang tiba-tiba po sila dyan sa Dolomite Beach na yan.
Maganda yan, kung sa maganda. Pero sana ginawa nila ng tama. Hindi sila nangurap. Kasi pandemic yan eh. Dapat yung tama lang, tamang pricing lang, hindi yung may korupsyon. Kasi hindi na kayo naawa sa mga kababayan natin na during that time, yung iba walang kinakain kasi nga walang trabaho, kasi lockdown. Pero inunan niyo pa yung inyong mga bulsa na patabain. Grabe, di ba, mga kaibigan? Maganda ang Dolomite Sand kung maganda. Pero, dapat ginawa nila ng tama na hindi nila sinamahan ng korupsyon para mas lalong maging maganda. Pa? So, in short, mga kaibigan, panahon ni Duterte, puro talaga korupsyon. Totoo yan. Ngayon ko yan nare-realize na tama pala ang mga pinagsasabi noon ni na Pacquiao, ni na Trillanes, ni na Gordon. Mga kaibigan, si Gordon, di ba? Oh, galit na galit tayo nun kay Gordon. Pero sa totoo lang, tama pala yung sinasabi ni Gordon. Ngayon ko nare-realize, mga kaibigan, tama pala ang sinasabi nila na napaka-corrupt ng administrasyon ni Duterte. At yan din ang sinasabi ni Percy Lapid. Sobrang corrupt ng administrasyon ni Duterte. Huh? Yes po, ngayon natin nalaman ang mga katotohanan. Noon, hindi natin alam kasi alam yan. Kasi kung ano ang side ng gobyerno, yun na ang ating pinapanigan. Ngunit lumalabas ang lahat. Ngayon, natapos na ang term niya. Puro pala corrupt mga ahensya. Correct po, no? Kaya nga mga kaibigan, sa totoo lang yung mga kaibigan ko na yung mga pinklawan, tahimik sila ngayon, no? At yung mga kaibigan ko, sabi nila, ayun nga, kung talaga na pababain si PBBM, susuporta sila mga kaibigan para ipagtanggol, no? Ang gobyerno. Kasi ayaw din nila na makabalik ang Duterte. Kasi nakita nila, grabe, napaka-evil ng Duterte administration. Walang respeto sa human rights, walang respeto sa demokrasya, walang respeto sa karapatang panta. Yun nga human rights, no? Walang respeto as in. At wala rin silang respeto sa authority. Sila ang otoridad. Hindi mo sila pwedeng salingin. Hindi mo sila pwedeng ipatawag sa mga Senado, sa Kongreso, babaliwalain nila ang mga branches ng government. Diba? Baliwala. Basta sila ang batas. Yan ang Duterte. Sila ang batas. Sila ang powerful. Sila ang Panginoon. Huwag mo silang salingin. Untouchable sila. Pero mga kaibigan, hindi naman ganyan eh. Kasi ang Pangulo natin ngayon, seryoso. Seryoso siya. No? So, mga kaibigan, sa tingin ko maaring hinahayaan lang ng Pangulo natin ngayon, si Sara Duterte. Pero matalino yan. Nagmamasid yan. Keep your enemy closer. Nang sa ganon, mabasa mo at makita mo kung ano ang kanilang mga galaw. Malamang ganyan ang ginagawa ng Pangulo natin. Kaya hinahayaan niya si Sara Duterte. Sige lang. Sige lang. Mang-ahas ka lang. Sige lang. Mag-traidor ka lang. No? Ikaw ang ginawang caretaker ng bansa. Pero, nakipag-agree ka. Sumuporta ka doon sa mga tao na nagpapabagsak sa iyong boss. Only in the Philippines. Isa kang ahas, traidor, tambaloslos, makapal ang mukha mo na vice presidente. Kapalmoks. May issue siya kay Kibuloy. Pero pagdating sa pambubuli ng West Philippine Sea ng China, wala siyang statement.
Hindi niya kayang kondinahin ang China. Di ba? So, gusto niyo ba ng ganitong klaseng Pangulo? Ang hindi kayang ipaglaban ng ating soberenya? Isip-isip. Gusto niyo ba ng Pangulo na napakaduwag, himod ang puwet kay Xi Jinping at hindi kayang ipagtanggol ang ating soberenya? May balak pang maging Pangulo, si Saramaw, pero hindi naman tayo kayang ipagtanggol. Panay lang sabi, mahalin natin ang Pilipinas, syukran. Hello? Mahal mo ba talaga ang Pilipinas? Bakit hindi mo kayang ipagtanggol sa ginagawa ng China? Mahal mo ba talaga? O mahal mo lang ang sarili nyo? Diba? Mag-iisip ka eh. Kung matalino kang tao, mag-iisip ka. At kung matalino kang tao, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Next election, no to pro-China, no to Saramaw, no to Dutertes. Diba? Yun lang yun mga kaibigan. Correct description of Saramaw. Yes po, no? Marami pong salamat sa panunood, no? Eddie Cuyo, Juliet Paclibar, Evelyn Hernandez, salamat po. Ame Ruzul, salamat po sa panunood. And Rosala Dahino, salamat po sa panunood. Lizelle Tanaka, Lani Esquilio, salamat po sa panunood, no? And sino pa? Romeo Nolasco Santa Teresa, salamat po sa panunood. Miriam Sarigumba Makamot, salamat po sa panunood. Rowena Condes, salamat po. Robert Duterte, salamat din sa iyo sa pangbabash. Marife Monroy, salamat po. Evelyn Hernandez, Lisa Hernandez, salamat po. RC Oblaret, salamat po sa panunood. Rowena Sagi, salamat po sa panunood. Glenn Resurrection, salamat po. Roque Mark, salamat po. Sabi ni Roque Mark na wala na ako ng respeto kay PRRD ngayon. Makikidutain na rin ako kung titirahin nila si PBBM. Hindi ako masawa i-share at supportahan ang mga nagawa ni PBBM. Thanks po, no? Salamat po. Vida Cardona, yan. Sila ang power hungry dahil nagrally sila upang siraan ang administrasyon. Correct po kayo dyan, no? Josephine Piol. Walang delikadesa yan, mga yan. No to Duterte. Correct. And Lenny Burgos, no? Salamat po sa panonood. Corazon Mahilom Santos, salamat po sa panonood. Antonio Binosa Jr., salamat po sa panonood, no? Yan. So mga kaibigan, hanggang dito na lang muna ako, no? At babalik na lang po ako mamaya for another live. Maraming pong salamat mga kaibigan at share po natin itong video na to, itong live natin para marami din pong makapanood. Maraming salamat. Ito po muli si Admin Rich ang hindi magsasawa na susuporta sa ating gobyerno at susuporta po sa buong administrasyon mga kaibigan. No? Fight fake news, expose the truth. Bye! Salamat po. God bless you all. Bye!